Masakit ang ulo ko kaya nagpasya na lang muna akong bumaba ng dining area para sana magkape. Tahimik na ang buong kabahayan kaya malaya kong gawin lahat ng gusto ko. Good morning sir, bati ng isang kasambahay na naabutan ko dito sa dining area. Abala ito sa paglilinis ng kung ano kaya naman tinanguan ko lang ito at naupo sa harap ng mesa. Gusto ko ng kape. Black coffee, bigyan mo ako noon, utos ko sa kanya. Kaagad naman itong tumalima kaya tahimik akong naghintay. Wala pang ilang minuto muli itong pumasok dala ang umuusok na kape. Sir ano po ang gusto niyong kainin? Muling tanong nito. Sinulyapan ko ito bago sinagot. Never mind. Hindi ako gutom. Ira the way, nasaan ang mga tao dito sa bahay? Tanong ko. Saglit itong natigilan bago sumagot. Fails. Si Sir Ryder po, maagang pumasok ng opisina. Si Ma'am Trexie naman po nasa school at si Ma'am Ashley naman po nasa garden, sagot nito. Hindi na ako sumagot pa. Mabilis akong tumayo at bitbit ang kape, nagmamadali akong naglakad palabas ng mansion. Naabutan ko pa sila Mama at Micaela na abala sa pag-uusap at sabay pa silang napatingin sa akin nang maramdaman nila ang pagdating ko. Mabuti naman at lumabas ka din ng kwarto mo. Mag-usap kayong dalawa ni Mika. May importante daw siyang sasabihin sa'yo, wika ni Mama sa akin. Tumango ako at tahimik na naglakad patungo sa isang mini table dito mismo sa garden. Kaagad ko naman naramdaman ang pagsunod sa akin ni Micaela. Charles, I know na galit ka sa biglaang kasal natin. Pero sana intindihin mo din ako. Intindihin mo din ang kagustuhan ng pamilya natin, paumipisan itong wika. Umupo pa ito sa harap ko at seryoso akong tinitigan. Fails. What do you want? Makukuha mo na ang gusto mo, diba? Tapos na ang kasal kaya huwag mo na akong dramahan pa, malamig kong sagot. I am sorry. Hindi ko akalain na magawa ni Francine na maglayas. Kung talagang nagmamahalan kayo, hindi naman ako magiging hadlang. Kahit na mag-asawa na tayo, bibigyan pa rin kita ng kalayaan, Charles. Malaya mong gawin lahat ng gusto mo basta huwag lang iyong darapalan. Pwede mong mahalin si Francine at kung may relasyon kayo, pwede niyong ituloy iyon. Hindi ako hahadlang dahil sa papel lang tayo mag-asawa, mahaba nitong sagot. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Crazy. Sinong matinong babae ang papatol sa lalaking may asawa na? Tuluyan nang umalis si Francine sa mansion. At unfair sa kanya kung hindi ko siya mabigyan ng kasal dahil nakatali na ako sa'yo. Inis kong sagot. Hindi ito nakasagot kaya naman muli akong nagsalita. Alam na ng pamilya ko ang nararamdaman ko para sa kanya, and of course tutol sila. Mas pabor sa kanila ang pag-alis ni Francine, kaya sa palagay mo ba may maayos pa na bukas na naghihintay sa amin? Sa palagay mo ba ganoon lang kadali ang lahat, Mika? Sagot ko at nagmamdaling tumayo. Akmang aalis na ako nang muli itong nagsalita. Ni-review ko ang thesis namin. Kilala ko kung kanino sumama si Francine, pahabol na sagot nito. Natigilan ako. Anong sabi mo? Interesado kong tanong. Sinasabi ko na nga eh. Interesado ka pa rin tungkol sa kanya, nakangiti nitong sagot. Hindi ko yun pinansin bagkus muli akong naupo sa harap nito. Tell me the truth. Sino sila? Sino ang sinamahan ni Francine kagabi? Interesado kong tanong. Sasabihin ko sa iyo lahat ng nalalaman ko pero sa isang kondisyon sumama ka sa akin sa bahay. Humingi ka ng tawad kay Daddy sa biglaan mong pag-alis kagabi, seryosong sagot nito. Muli akong napangisi. Tingnan mo nga naman. Hindi ko talaga basta-basta makukuha ang gusto ko. Lahat ng naisin ko palaging may kapalit. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano kakatuso, Micaela. Mana ka nga sa daddy mo. Lahat ng bagay, talagang palaging may kapalit sa inyo. Deal, don't worry, kaya kong harapin ang daddy mo. Hihingi ako ng tawad sa mga nangyari at magiging cooperative ako sa lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang sa akin, sino ang sinamahan ni Francine kagabi? Tanong ko. Fine, relax, huwag ka masyadong atat. Ito na nga at sasabihin ko na eh. Natatawa nitong sagot. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao. Sa lahat ng ayaw ko ay iyong paligoy-ligoy na pag-uusap. Si Dominic de la Fuente ang sinamahan niya, diretsahan nitong sagot habang nakatitig sa mga mata ko. Wari ay tinatantya nito ang magiging reaksyon ko. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. What? Are you kidding me? Naguguluhan kong sagot. Yes, nagulat ka ba? Noong una hindi din ako makapaniwala.
Hindi ko alam na may itinatago din palang kamandag ang inosenteng si Francine. Sagot nito at makahulugan akong tinitigan. Biglang ragasan ng galit sa puso ko. Paanong nagawang sumama ni Francine sa barumbadong iyon? Ganoon na lang ba kadali sa kanya na talikuran ako? Wala ba talaga siyang kahit nakatiting na pagmamahal para sa akin? Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo sa akin, Mika. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Mahina kong wika. Umaasa ako na ginugood time lang ako nito. Na hindi kayang sumama na lang basta-basta si Francine sa ibang lalaki. Sa palagay mo ba may panahon pa akong makipagbiruan sa iyo, Charles? Kaya pala tinalikuran ni Francine ang marangyang buhay na naranasan niya sa pamilyang ito dahil kayang ibigay ni Dominic ng higit pa ang luho niya, sagot nito. Kaagad kong naikuyom ang kamao ko. Galit na galit ako sa mga naririnig ko ngayon, hindi ko ma-imagine na kayang ipain ni Francine ang kanyang katawan, makuha lamang niya ang kanyang gusto sa bagay, ginawa niya na pala sa akin yun. Ibinigay niya sa akin ang kanyang pagkababae para lang tulungan ko siyang mahanap ang tunay niyang pamilya. Hindi malabong iyon din ang dahilan kaya sumama siya kay Dominic de la Fuente. Habang nagpakalunod ako sa alak kagabi, nagpakalunod naman sa ibang lalaki ang babaeng mahal ko. Bakit nagkaganito ang lahat? Bakit ang bilis akong sukuan ni Francine? Hindi niya man lang naisip na ang Dominic na iyon ang dahilan kung bakit muntik nang napahamak si Trixie noon. Ingrata! Walang utang na loob, narinig ko pang wika ni Mika. Hindi na ako nakatiis pa. Padabog akong tumayo at mabilis na naglakad papasok sa loob ng mansyon. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko ang mga nalalaman ko ngayon lang. Bakit biglang nagkaganito ang lahat? Bakit napakasakit isipin na kailangan niyang sumama sa ibang lalaki gayong kaya ko naman ibigay lahat ng gusto niya? Kahit nakasal na ako sa ibang babae, hindi ibig sabihin yon na tatalikuran ko na lang siya. Na hindi ko natutuparin ang pangako ko na hahanapin ang kanyang tunay na pamilya. Napakasalawahan naman niya kung ganoon. Tama lang ba na pumayag akong magpakasal kay Micaela? Sa bagay, sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, si Mika lang ang pinakamatino. Diretso akong naglakad patungo sa imbakan ng alak. Gusto kong maglasing ngayong araw para naman kahit papaano makalimutan ko ang lahat ng problema ko. Napakasakit isipin na tuluyan na akong tinalukuran ng babaeng mahal ko. Pagkakuha ko ng ilang boteng ng alak, mabilis akong umakyat ng kwarto. Padabog akong pumasok sa loob at sabay bukas ng isang bote ng alak at kaagad na tinunggay yon. Hindi ko na nga nalasahan kung gaano katapang iyon. Mas nanaig ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Francine! Fuck you! Fuck you! Bakit Francine? Fuck you! Fuck you! Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang minahal ko ng ganito? Hindi ko maiwasang bulong kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko maiwasan na magtaka kung saan na naman ako dadalhin ni Dominic ngayon. Sinabi lang nito kanina na may pupuntahan daw kami pero hindi naman ito nabanggit kung saan. Pwede ba akong magtanong, basag ko sa katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Sinulyapan ako nito bago tumango. Bakit ang bait ng pakikitungo mo sa akin? I mean, ikaw ang bumili kay Trixie noon, di ba? Kabaliktaran ang mga kwento niya tungkol sa ginawa mo sa kanya noon kumpara sa ipinapakita mong pag-ugali sa akin ngayon. Noon, halos ipapatay mo siya, ngayon naman alaga mo ako. Uy, pareho lang naman kaming babae ah. At mahilig ka daw sa mga babae, lakas loob kong tanong sa kanya. Napansin ko ang kaagad na pagkunot ng noo nito kaya bigla akong kinabahan. Baka magalit ito sa akin at basta na lang ako itulak palabas ng kotse. Gayunpaman, pinilit kong huwag magpahalata. Ayaw kong isipin niya na natatakot ako sa kanya. Narinig ko pa ang malalim nitong, agbuntong hininga bago sumagot. Because you are different from her. Iba ka, iba si Trixie. Si Trixie, para sa akin ni Sadan isang bagay, binili ko siya na mahal at dapat lang napakinabangan ko, sagot nito. Hindi ko maiwasang napatitig sa kanya. Bagay? Ang sama mo naman pala kung ganoon. Hindi siya gamit para itrato mong ganyan. May buhay din siya at dapat mo din siyang igalang, sagot ko, napansin ko ang lalong pagseryoso ng mukha nito. Tumitig sa kawalan bago sumagot. Alam mo ba na kinunan ko din siya ng sample noon? Akala ko, siya na ang hinahanap ko pero bigo ako, sagot nito. Sino ba talaga ang hinahanap mo? Pati ako kinunan mo din ng sample, di ba? Gaano ka nakakasigurado na ako na ang hinahanap mo,
naguguluhan kong sagot. Mataman muna ako nitong tinitigan bago muling nagsalita. May mga bagay na meron yun na wala kay Trixie. Kaya alam kong ikaw na ang matagal na naming hinahanap, beryoso nitong wika at muling itinuon ang tingin sa harap ng sasakyan. Lalo tuloy akong kinain ng curiosity. Paano kung mabigo ka na naman, paano kung hindi pala ako ang hinahap mo? Gagawin mo din ba sa akin ang ginawa mo noon kay Trixie? Kinakabahan kong sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. No. Hindi mangyayari iyon. Sigurado na ako, kahit na hindi pa lumalabas ang result, malakas ang kutob ko na ikaw na ang matagal na naming hinahanap, sagot nito. Hindi ko maiwasang mamangha sa sinabi nito, maanga kong napatitig sa kanya. Alam kong masama ang tingin mo sa akin. Hindi ko naman ikakaila iyon dahil iyon naman talaga ang totoo, sagot nito. So, totoo nga ang naririnig ko tungkol sa iyo or sa pamilya mo na masama kayong tao. Na wala kayong pakialam sa nararamdaman ng kapwa nyo, muli kong tanong. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin ito ngayon kay Dominic. Malakas ang kutob ko na hindi naman ako nito sasaktan dahil hindi naman siya umaanga sa mga tanong ko sa kanya ngayon. Yes, lahat ng kasamaan nasa pamilya na namin. No choice ka kundi tanggapin lahat ng iyon, sagot nito. Aano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bakit weird mo? Tanong ko, may kakaiba kasi sa sinabi nito ngayon na hindi ko maintindihan. Weird? I don't think so, tipid nitong sagot at muling itinutok ang paningin sa harap. Hindi na din ako umimik pa, pakiramdam ko inuubos lang ni Dominic ang energy ko. Wala naman kasi akong nakukuhang matinong sagot mula sa kanya. Itinoon ko na lang ang buong atensyon ko sa dinadaanan namin. Nagulat pa akong mapansin ko na papasok ang sasakyan namin patungo sa mall na pinapasyalan palagi namin noon. Teka lang, aano ang gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Hindi ito'y mimik hanggang sa huminto ang kotsena sinasakyan namin sa mismong tapat ng entrance. Kaagad na may nagbukas ng pinto sa gawi ko kaya naman wala akong choice kundi bumaba na. Pag-aari ng mga De La Fuente ang mall na ito. Dinala talaga kita dito para hindi ka maboard sa bahay, sagot nito at nagsimula ng humakbang papasok sa loob ng mall. Kaagad naman akong humabol sa kanya. Wala ako sa mood na mamasyal ngayon, saka alam mo naman na naglayas ako, diba? Paborito ng mga Sebastian pasyalan ang mall na ito at natatakot ako na baka nandito sila at makasalubong nila ako, sagot ko sa kanya. Huminto ito sa paglalakad at hinarap ako. So, nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa kung ano ang gusto mo, diba? Sagot nito at may kinuha sa loob ng bulsa ng kanyang suit. Inabot sa akin kaya nagtataka akong tinitigan iyon. Gamitin mo ito. Password, birthday mo, pwede mong bilhin lahat ng gusto mo gamit ang card na ito. May aasikasuhin lang ako sa opisina at babalikan ka agad kita. Wika nito sa akin at mabilis na tumalikod. Kaagad naman sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamang bodyguards. Weird talaga ang taong iyon. Imagine talagang iniwanan pa ako ng debit card, saan naman kaya ako pupunta? Hindi naman ako mahilig mag-shopping at hindi niya ba alam na nakakalungkot mag-ikot sa mall na walang kasama? Nasundan ko na lang ito ng tingin hanggang sa makasakay ito sa elevator, wala sa sariling iginala ko ang tingin ko sa paligid. Heist, kung alam ko lang na difo niya ako dadalhin sa mall, hindi na sana ako sumama sa kanya. Nag-ikot na lang sana ako sa palasyo na pinagdalhan niya sa akin. Mas maganda pa doon, tahimik at makakapagmuni-muni ako. Dahil wala naman akong gustong gawin dito sa mall, nagpasya na lang akong pumunta sa favorite naming restaurant. Doon na lang siguro muna ako maglipas ng oras habang hinihintay kong balikan ako ni Dominic. Maaga pa at malabong mapadpad ang mga taong iniiwasan ko dito sa mall. Kabisado ko ang oras ng pasya nila, Mama Ashley. Hindi sila umaalis ng bahay ng mga ganitong oras. Good morning, ma'am, kaagad na bati sa akin ng staff ng restaurant. Ninitian ko muna ito bago ako nagsalita. Good for one person lang po, kuya, sagot ko. Kaagad naman akong iginya nito papunta sa isang pandalawang mesa, kaagad naman akong naupo at umorder ng pwede kong kainin habang nagpapalipas ng oras. Of course, hindi ko nakalimutan ang favorite cake ko. Ang palagi kong ino-order noon tuwing kumakain kami sa lugar na ito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkor, miss na miss ko na silang lahat, tama nga siguro ang sinabi ng iba dyan, nasa huli talaga ang pagsisisi.
Kung hindi sana ako nagpadalos-dalos ng gabing iyon, wala sanang dahilan para umalis ako sa poder ng mga Sebastian. Hana naman ngayon kung hindi nila ako anak. Hindi naman sila nagkulang sa akin na iparamdam ang tunay na pagmamahal na parang isang tunay na pamilya. Hindi ko na namalayan pa ang pagtulong ng aking mga mata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako malulungkot ng ganito. Miss na miss ko na silang lahat, kaya lang sa mga nangyari, wala na yata akong mukha na maihaharap sa kanila. Dapat talaga hindi ko na inalok ang sarili ko kay Kuya Charles ng gabing iyon Dapat hindi ako nagpadalos-dalos at itinago ko na lang sa puso ko ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Franz, tahimik akong lumuluha nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Kaagad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na lumingon. Nagulat pa ako nang makita ko ang parating na si Trixie. Naka-school uniform pa ito at nagmamadaling naglakad palapit sa akin. Franz, ikaw nga. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit bigla ka na lang umalis kagabi? Narinig kong tanong nito sa bayupo sa tapat ko. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya bago sumagot. I am sorry. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo, sagot ko at hindi ko napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Puno ng pagtataka na tumitig naman ito sa akin. Nahihiya man sa presensya ni Trixie, wala na akong nagawa pa kundi pakiharapan ito ng maayos. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang nito, kaya dapat lang nakausapin ko siya ng maayos ngayon. Sino ang sinamahan mo? Alam mo bang tinangkakang habulin ni Kuya kagabi? Alam mo bang napahiya si Ate Micaela dahil sa ginawa mo? Wika ni Trixie, kita ko sa mukha nito ang pagkadismaya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa sinabi nito ngayon lang. Sorry, sagot ko dahil sa kawalan na masabi mataman akong tinitigan ni Trixie bago ito muling nagsalita. Hindi mo na kailangan pang iskreto sa akin kung ano ba talaga ang dahilan mo. Kung bakit ka biglang naglayas. Alam ko kung ano ang namagitan sa inyong dalawa ni Kuya, maya-mayawi ka nito sa akin. Nagulat naman ako. Kinakabahan akong tumitig sa kanya. Kung ganoon alam niya na? Paanong nangyari iyon? Kahit nagaano pa kahirap ng nararamdaman ng puso ko, pilit kong itinatago iyon sa kanila. Pilit akong kumakilos ng normal sa harap nila kung alam na ni Trixie. Mukhang alam na din siguro nila Mama Ashley at Papa Ryder sa isiping iyon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding hiya. Anong sabi mo? Tanong ko. Huwag ka nang magkaila pa, Franz, alam ko kung ano ang ginawa mo noong gabi pagkatapos ng 18th birthday party natin, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. At alam ko din ang dahilan kung bakit ka nilagnat kinaumagahan. Bakit nagawa mo iyon? Bakit nagawa niyong dalawa ni Kuya iyon? Seryoso nitong tanong, hindi ko na napigilan pa ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Alam kong wala nang dahilan pa para magkaila ako kay Trixie ngayon. Alam mo bang dahil sa ginawa niyo walang ibang higit na masasaktan kundi si Mama? Hindi ko maintindihan bakit ka pumatol kay Kuya. Bakit? Bakas ang pagkadismaya sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Sorry, hindi ko din alam kung bakit nagawa ko iyon. Kasalanan ko ang lahat kaya nga ako lumayo Kaya nga ako nagpa siyang umalis kahapon, umiiyak kong sagot. Blanko naman ang ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako. Alam mo, hindi ko lubos maisip kung bakit nangyayari ito sa pamilya natin. Alam mo naman na itinuring ka ng anak nila Mama at Papa, diba? Kapatid na din ang tingin ko sa iyo. Pero hindi ko akalain na matatapos na pala ang lahat ng iyon pagtapos mong pumatol kay Kuya. Bakit, Franz? Bakit si Kuya pa? Mangyak-iyak na muling wika nito. Sa pagkakataon na ito ramdam ko na ang lungkot sa boses ni Trixie, kaya naman lalo akong nakaramdam ng guilt. Pinilit ko naman ang sarili ko na pigilan ang damdamin ko para sa kanya. Pero hindi ko kaya, Trex. Habang tumatagal lalong yumayabong ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya, sagot ko, habang patuloy ang patulo ng luha sa aking mga mata. You're impossible, Franz. Nakakasama ka ng loob palagi tayong magkasama pero nagawa mong maglihim sa akin, sagot nito. I am sorry. Hayaan mo, ngayong kasal na si Kuya Charles kay Ate Micaela, titigil na ako. Kusa na akong lalayo sa pamilya mo. Para sa katahimikan ng lahat, Rex. Malungot kong wika. Umaasa ako na maiintindihan ako ng taong itinuring ko na din na kapatid. Kaagad ko naman napansin ang awa na biglang rumihistro sa mga mata nito bago sumagot. Paano ka ngayon yan?
Paano ka mabubuhay? Franz, hindi ganoon kadali ang buhay. Paano ang pag-aaral mo? Basta mo na lang ba i-give up ang pangarap mo, sagot nito sa akin. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Bahala na basta ang alam ko, unfair na sa inyong lahat kung mananatili pa ako sa pamilya niyo, sagot ko. Alam mo bang umuwi ng lasing si kuya kagabi? Tinangka kanyang habulin kagabi pero hindi kanya naabutan. Alam mo bang basta na lang niya iniwan ang reception? Pagkatapos kanyang habulin, hindi na siya bumalik kaya napahiya si Ate Micaela sa mga bisita. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Kung ganoon, kasalanan ko na naman ang nangyari. Kasalanan ko na naman kung bakit nagkalitse-litse ang mahalagang araw sa pagitan nilang dalawa ni Charles at Ate Micaela. Siguro, halos isumpa na ako ng lahat. Siguro, pati sila Mama Ash at Papa Ryder galit na din sa akin kung ganoon, wala na nga talagang dahilan pa para bumalik ako sa kanila. Kailangan ko na nga talagang panindigan ang pag-alis ko sa poder nila. Wala ka din kadaladala na kahit na anong gamit noong umalis ka. Kahit cellphone mo na iwan mo. Saan ka ngayon tumutuloy? Sino iyong sinamahan mo kagabi? Seryoso nitong tanong. Pinahiran ko muna ang luha sa pisngi ko bago ito sinagot. Huwag mo na akong alalahanin, Patrex. Kaya ko na ang sarili ko. Basta pakisabi sa lahat, sorry, lalo na kay Mama Ash, sagot ko. Liling-iling naman na tinitigan nito. Kapag kuwan binuksan nito ang dalang bag at may kinuha ito loob. Heto nga pala ang cellphone mo. Sa iyo na din itong naipon kong pera. Mas kailangan mo iyan ngayon, Franz. Malumanay na wika nito sa akin, sabay abot ng cellphone ko, pati na din ng isang sobre. Kaagad kong kinuha ang cellphone pero tinanggihan ko ang sobre. Salamat, Trex. Ipon mo iyan. Huwag ka nang mag-abala pa. Sapat na sa akin na nagkita tayo ngayong araw. Sana mapatawad ako nila Mama at Papa dahil sa ginawa ko, sagot ko. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Ayaw mo na ba talagang bumalik ng mansion? Kahit man lang sana hanggang sa makapagtapos ka, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Nahihiya na ako, Trex. Hindi ako responsibilidad ng mga magulang mo. Ang pagpapalaki pa nga lang nila sa akin malaking bagay na eh. Ayaw ko silang masaktan dahil sa akin, sagot ko. Well, mukhang buo na nga ang desisyon mo. Wala din naman ako sa posisyon para pigilan ka, nakakalungkot nga lang isipin na maghihiwalay na pala ang land nating dalawa. Pero sana, wag mong talikuran ang pakakaibigan natin. Naging mabuti kang kapatid sa akin, Franz, at isa ako sa mas nalulungkot sa pag-alis mo, sagot nito, at kaagad kong napansin ang biglang pamumula ng mga mata nito. Lalo akong nakaramdam ng guilt. Of course, kahit na anong mangyari, mananatili ka sa puso ko, Trex. Hayaan mo kapag maghilom ang sugat sa puso ko, babalik at babalik din ako, magkikita at magkikita pa rin naman siguro tayo pagdating ng araw. Sa ngayon, hayaan mo muna akong lumayo. Hayaan mo munang maghilom ang sugat sa puso ko dahil sa pagpapakasal ni Kuya Charles kay Ate Micaela, sagot ko sa kanya. Mahal mo nga talaga siya. Ayaw kitang sishin, Franz. Siguro biktima ka lang din ng pagkakataon. Kung sa akin lang maiintindihan ko kung sakaling kayong dalawa ni Kuya ang magkatuluyan. Pero syempre madaming bagay na kailangan isaalang-alang. Wala na din tayong magagawa pa dahil kasal na si Kuya. Nakatalina siya kay Ate Mika, sagot ito sabay hawak ng aking kamay. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti kahit na ang totoo parang gusto ko nang maglupasa isa sama ng loob na nararamdaman. Salamat, Trex. Sana sa susunod natin na pagkikita, hindi na ganito kalungkot. Pangako, lalayo ako at hindi ako magiging balakid sa pagiging buhay may asawa ni Kuya Charles. Kakalimutan ko na siya at pipilitin kong ituon sa ibang bagay ang pansin ko. It's too late, Francine, mukhang hindi mangyayari ang gusto mo sa ngayon. Kailangan mong sumama sa akin dahil baka mabaliw na ang Kuya Charles mo. Wala na siyang ibang ginawa ngayon sa mansion, kundi magpakalango sa alak habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan mo. Nagulat pa ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko, kaagad akong napatayo at gulat na napalingon. Ma, anas ko. Hindi ko maiwasan nakabahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kita ko ang pagiging seryoso nito habang nakatitig sa akin. Ma, alam niyo pong hindi pwede. Galit sa kanya si Papa at baka kung ano pa ang gawin sa kanya kapag makita siya sa mansion. Sagot naman ni Trexie.
Baka sa boses nito ang matinding pagtutol sa gusto ng ina. Walang magagawa ang ama mo kapag gusto ko. Hindi ko kayang makita ang kuya mo na pinapatay ang sarili sa pag-inom ng alak dahil lang kay Francine. Sagot naman ni Mama Ashley, bigla akong nakaramdam ng kaba sa kauna-unahang pagkakataon. Ramdam ko ang galit sa boses ni Mama Ashley para sa akin. Parang isang estranghero na ako nito kung ituring. Ma, no. Huwag naman po kayong maging unfair kay Francine. May sarili siyang rason kung bakit siya umalis kagabi. Hayaan na muna natin siya. Isa pa lalo lang magkakagulo kung pipilitin natin siya na umuwi ng mansion, sagot ni Trixie. Kita sa mukha nito ang matinding pagtutol sa kagustuhan ng sariling ina. Kahit papaano nakaramdam naman ako ng kapanatagan ng aking kalooban. Kung ako lang talaga ang masusunod, ayaw ko nang umuwi sa kanila. Hindi ko kaya. Natatakot ako na baka lalo ko lang ipagkalulong ang sarili ko sa kasalanan. Natatakot ako na baka kapag muli kong makita si Charles, baka hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko, at baka ako pa ang maging dahilan para tuluyang masira ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ni Kuya Charles at Ate Micaela. Kailangan ko din siguro magtira ng kahit nakaunting dignidad sa sarili ko. Kahit man lang sa bagay na iyon may maipagmalaki man lang ako sa ibang tao. I'm sorry ma, pero hindi na po ako uwi sa mansion. Mahina kong wika kay Mama Ashley habang nakayuko. Hindi ko man lubos na maisip na darating kami sa ganitong sitwasyon. Hinahanap ka ng kuya mo. Kahit saglit lang. Umuwi ka, sagot nito. Unti-unti akong nagtaas ng mukha at tumitig kay Mama Ash. Kita ko sa mga mata nito ang paghihirap. Pilit akong gumiti bago sumagot. Mahal ko siya. Mahal ko siya hindi bilang isang kapatid, kundi isang lalaki. Pag-amin ko sa tunay na nararamdaman ko para kay Charles. Total, umalis na din lang ako sa poder nila, mas mabuti pa siguro na malaman nila kung ano ba talaga ang dahilan. Para hindi na nila ako pilitin pa na bumalik. Anong sabi mo? Francine, aware ka ba sa lumalabas sa bibig mo ngayon? Sagot ni Mama Ash. Kita ko sa mga mata nito ang pagkagulat. Alam ko po na hindi pwede. Patawarin niyo po ako, makasalanan ko ang lahat. Inakit ko siya, kaya may nangyari sa amin, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Biglang nanginig ang tuhod ko, kaya muli akong napaupo sa upuan habang umiiyak. No. Hindi pwede. Hindi dapat. Hindi mo siya pwedeng mahalin dahil magkapatid kayo. Bakit nangyari ito? Nakalimutan mo na ba na kami ang nagpalaki sa iyo, Franz? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka namin kamahal? Sagot ni Mama Ashley. Ramdam ko sa boses nito ang pinaghalong sakit at pagkadismaya. Lalo akong nakaramdam ng sobrang guilt. Patawarin niyo po ako. Dapat talaga noon pa ako umalis eh. Sana naiwasan ko ang ganito kalaking iskandalo ng pamilya niyo, sagot ko. Pamilya namin? Hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi na kita kilala. Ang laki na ng ipinagbago mo, sagot ni Mama Ash. Lalo naman akong naiyak dahil sa sinabi nito. Sorry, pangako po. Ngayong kasal na si Kuya kay Ate Mika. Hindi na po ako magpapakita sa kanila. Ibabaon ko na po sa limot ang lahat. Patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Umiiyak kong sagot, sabay tayo at diretsong naglakad papuntang counter. Iniabot ko ang card na bigay ni Dominic sa akin kanina upang bayaran ang inorder ko na hindi ko man lang natikman. Nasa mesa at hindi ko man nagalaw dahil sa biglaang pagdating ni Trixie. Pagkatapos ibalik ang card sa akin, nagmamadali na akong naglakad palabas ng restaurant. Iniiwasan ko na din na lingunin pa sila Mama Ashley. Mas lalo lang akong masasaktan kapag nakikita ko din silang nahihirapan ngayon. Gusto ko nang lumayo muna, gusto kong makalimot. Good morning, senyorita. Pinapatawag po kayo ni Master Dominic. Medyo nakalayo na ako sa restaurant nang biglang may sumalubong sa akin. Namukhaan ko ito, isa sa mga bodyguard ni Dominic. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mga mata bago tumango. Okay, walang gana kong sagot at sumunod na ako dito. Umakyat kami sa pinakamataas na bahagi ng mall. Sa tinagal-tagal namin na pamamasyal sa mall na ito, hindi man lang ako nakarating sa floor na ito, siguro dahil restricted ang bahaging ito sa ibang tao. Mukhang mga empleyado lang ng mall ang pwedeng maka-access or baka nga mga big bosses lang. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang naglalakad kami sa hallway. Hangat maaari, ayaw kong mapansin ni Dominic na umiiyak ako.
Huminto kami sa isang pintuan at mahinang kumatok ang kasama kong bodyguard bago dahan-dahan na binuksan iyon. Kaagad na tumampad sa paningin ko ang malawak na opisina. Sa pinakagitnang bahagi ay isang mesa kung saan kaagad kong napansin ang prenteng nakaupong si Dominic. Nakatutok ang mga mata nito sa computer kaya kaagad akong lumapit dito. Pinapatawag mo daw ako, kaagad kong tanong sa kanya ng tuluyan na akong nakalapit. Sinulyapan lang ako nito bago sumagot. Mukhang hindi ka naman nag-enjoy kaya naman ipapahatid na kita sa bahay, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng tuwa. Mas mabuti pa nga siguro. Wala talaga ako sa mood na mamasyal ngayon. Mas gusto ko na lang na magmukmok na muna habang hinihintay ang result ng EF test. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na din ako sa bago kong environment. Hindi ko na din nakita pa si Dominic. Pagkatapos niya akong isama sa mall na ulit ito nagpakita sa akin. Hindi din naman ito umuwi dito sa palasyo. Yes, hindi ko kayang tawagin na bahay or mansion ang lugar kung saan ako nananatili ngayon. Sa sobrang lawak ng lugar, kailangan ko ng maraming oras para malibot ang buong paligid. Halos triple ang laki nito sa mansion ng mga Sebastian. Komportable naman ang pananatili ko sa lugar na ito dahil ramdam ko kung paano ako igalang ng mga tao na nasa paligid ko. Sa bagay, mga nangangalaga lang naman sa buong paligid ang mga kasama ko dito. Sa sobrang yaman ng A.A. de la Fuente, hindi ko ma-imagine kung paano nila sinasahuran ang mga tauhan na nagmimentain ng kalinisan sa buong paligid. Nandito ako sa harden at tahimik kong pinagmamasdan ang buong paligid. Kahit papaano nakakaramdam ako ng katahimikan ng puso ko, lalo na kapag nakikita ko ang nagagandahang bulaklak na alagang-alaga ng 3 hardenero. Miss na miss ko na ang pamilya Sebastian at pigil ko ang sarili ko na dalawin sila. Wala na akong lugar sa pamilyang iyon at dapat lang nakalimutan ko na silang lahat. Senyorita, pinapatawag po kayo ni Master, akmang babagsak na naman ang luha sa aking mga mata nang biglang nagsalita sa likuran ko ang isa sa mga kasambahay. Sa dami nila dito, hirap kong matandaan ang kanilang mga pangalan kaya naman kaagad ko itong tinanguan. Nasaan siya? Tanong ko. Hindi ko man lang namalayan ang pagdating ni Dominic. Nasa library po, senyorita. Sumunod po kayo sa akin, sagot nito. Kaagad naman akong tumango at sumunod na sa kanya nang mag-umpisa na itong humakbang. Hindi ko din kasi alam kung saang bahagi ng lugar na ito ang library. Dapat talaga seryosohin ko na ang ikot at pagtuklas ng bawat sulok ng palasyo na ito Para naman malaya akong makakilos na hindi na kailangan pa na may susunod-sunod sa akin. Halos inabot din kami ng 5 minuto na paglalakad bago namin narating ang library. Binuksan kaagad ni kasambahay ang pintuan kaya kaagad akong pumasok sa loob. Boss Dominic, mabuti naman at naisipan mo pang magpakita sa akin. Akala ko talaga buburuhin mo na ako sa lugar na ito Kaagad kong wika dito habang naglalakad palapit sa kanya. Prente itong nakaupo sa isang sofa habang maihawak na ilang pirasong papel. Seryoso itong nag-angat ng tingin at tinitigan ako. Unti-unting gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at kaagad na tumayo at humakbang palapit sa akin. Nagulat pa ako sa sumunod nitong ginawa dahil kaagad ako nitong niyakap. Parang biglang nalunok ko ang sariling kong dila. Hindi ako nakapagsalita dahil sa matinding pagkagulat, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa ginawa nito sa akin ngayon. Halos ilang minuto din ang nagtagal bago ako nito nakawalan, naguguluhan akong tumitig kay Dominic pagkakalas ng pagkakayakap nito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mangamba sa sarili kong kaligtasan. Mukhang may sapak nga siguro ang Dominic na ito. Welcome home, Francine. Akala ko tapos na ang mga pasabog nito pero nagulat ako sa sumunod na binitiwan nitong salita. Ha? Teka, anong ang ibig mong sabihin? Tanong ko dahil sa matinding pagkagulat. Kailan mong sumama sa akin sa Netherlands? Alam mo bang matagal ka nang pinapahanap sa akin ni Grandpa? Ngayong nag-positive ang ECT test, wala nang dahilan pa para manatili ka dito sa Pilipinas, nakangiti nitong wika. Lalo naman akong naguluhan sa sinabi nito. Ang labo kasi talaga nitong si Dominic Naturingan na maimpluwensyang tao, pero kulang sa paglilinaw ang lumalabas sa bibig nito. Maano ba naman na ipaliwanag niya muna sa akin kung para saan ang ECT test na iyon at bakit ganito ito ngayon kung umasta sa harap ko? Pwede bang pakikwento ng maayos?
Kanina pagulong-gulo ang utak ko hindi ko maiwasang reklamo kay Dominic at kaagad na kumala sa pagkakayakap dito. Kaunti na lang talaga at lalayasan ko na ito Natutuwa siya sa isang bagay na hindi ko naman alam at hindi niya naman pinapaintindi sa akin ng maayos. Marami naman sana akong time para makinig. Matagal ka nang pinapahanap ni Grandpa. Isa kang De La Fuente, Francine, sagot nito. Di wow. Walang intro. Talagang diretasahan kaya napatanga akong napatitig sa kanya. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa narinig ko ngayon lang. Iyon ba ang dahilan ni Dominic kaya bigla ako nitong pinave? May malalim pala na dahilan ang lahat. Anong sabi mo? Isa akong De La Fuente. Paanong nangyari iyon? Halos pabulong kong tanong sa kanya. Hinawakan pa ako nito sa balikat at seryosong tinitigan sa aking mga mata. You heard it right, Francine. Isa kang De La Fuente, sagot nito. Pero paanong nangyari iyon? Tanong ko. Parang biglang nanginig pati tuhod ko dahil sa narinig. Inakaya ko nito papuntang sofa at inalalayan na makaupo. Naupo ito sa harap ko bago muling nagsalita. Mahabang istorya. Kung iisa-isahin kong sasabihin sa iyo kung paano ka naging De La Fuente, baka abutin tayo ng hating gabi. Sagot nito. I am willing to listen. Kahit pahapyaw na kwento lang, at least maliwanagan ako kung paano ako naging De La Fuente. Kung bakit sa ibang pamilya ako lumaki, sagot ko habang pigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung panaginip man ito, sana hindi muna ako magising. Para naman masagot na ang lahat ng gumugulo sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon. Pero ang alam ko, bunso kang anak ni Grandpa. Sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang muling napatitig kay Dominic. Pilit kong inaarok sa mga mata nito kung nagbibiro lang ba ito sa akin ngayon. Pero sa klase ng ugali nito, alam kong wala itong oras para makipagbiruan sa akin. Nag-iisa kang kapatid ni Daddy. Kinamatayan na lang ni Daddy ang paghahanap sa iyo, Francine, at matagal ka nang hinihintay ni Grandpa sa Netherlands. Sagot nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa matinding pagkagulat. Anong sabi mo? Anak ako ng Grandpa mo? Kung ganoon, tiyahin mo ako. Paano nangyari iyon? Bakit nagkaganito? Sino ang tunay kong ina? Naguguluhan kong sagot. Naalala mo pa sila, Sabel? Yung nakaaway mo sa mall noon? Kapatid siya ng ina mo at siya din ang dahilan kung bakit nakilala ni Grandpa si Rebecca, ang tunay mong ina, sagot nito. Lalo naman akong naguluhan. Katulad ni Trixie, ibininta din ni Sabel si Rebecca noon sa bar na pag-aari ni Grandpa, pagpapatuloy na pagsasalaysay nito. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa narinig ko ngayon sa kanya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil sa mga nalaman. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon, ayaw din naman ikwento ni Grandpa ng buo, pero nagkaroon sila ng relasyon ni Rebecca hanggang sa nabuntis siya. Of course, masaya si Grandpa nang malaman niyang sa kabila ng edad niya nagawa niya pa rin makabuntis ng babae. Pinahinto niya ang ina mo sa pagpasok sa bar at ibinahay. Binigyan niya ng sariling kondo at ibinigay lahat ng gusto niya. Kaya lang may mga bagay na hindi naman kayang kontrolin ni Grandpa. Bigla na lang naglaho ang iyong ina sa kondo at halos mabaliw noon si Grandpa sa kakahanap sa kanya. Excited pa naman siya na masilayan ka, Francine. Excited niyang makita ang bunso niya. Pero since umalis ang nanay mo na walang paalam, kaagad na gumawa ng paraan si Grandpa para matuntun siya. Nagpaimbestiga siya at nalaman niya na sumama ang nanay mo sa ibang lalaki. Sa dati niyang boyfriend, mahabang kwento ni Dominic. Parang biglang kinurot ang puso ko dahil sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Nagkaroon ng confrontation noon. Masyado nang napamahal ang nanay mo kay Grandpa. Dagdagan pa na magkakaanak na silang dalawa. Lahat ng klase ng panunuyo ginawa na ni Grandpa, dumating pa sa point na halos lumuhod na si Grandpa sa harap ng nanay mo para bumalik sa kanya. Pero masyadong matigas ang puso ng nanay mo. Masyado siyang na-in-love sa boyfriend niya. Hanggang sa nakipagkasundo si Grandpa sa nanay mo, na pagkatapos niyang ipanganak ka, tuluyan kang ipaubaya sa mga De La Fuente, kapalit ng malaking halaga. De La Fuente ang dapat na magpalaki sa iyo, dahil iyon naman ang nararapat, lalong tumulo ang luha ko sa narinig. Of course pumayag ang nanay mo. Sino ba naman ang makakatanggi sa 20 million, di ba? Pumayag din ang boyfriend ng nanay mo.
Pareho silang pumirma ng kasunduan at hindi na nag-atubili pa si Grandpa na ibigay sa kanila ang paunang bayad na 10 milyon pesos. Ang another 10 milyon ay pagkatapos kang maipanganak at maibigay kay Grandpa ang kustodiya mo, pero sa hindi inaasahan na pagkakataon, 2 araw bago ka ipinanganak, itinakas ng boyfriend ng nanay mo ang pera. Iniwan niya ang nanay mo sa tinutuluyan nilang apartment. Mahabang kwento nito. Hindi ko na namalayan pa ang impit kong pag-iyak. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa nanay ko or kung maawa ako dahil sa sinapit niya. Pero sa huli, awa ang nararamdaman ng puso ko sa tunay kong ama. Masyado na siyang matanda para pagdaanan ang ganitong klaseng bagay. Ang gusto lang naman pala niya ay ang magpakaama sa akin. Never nang kumontak ang nanay mo kay Grandpa hanggang sa nabalitaan na lang ni Grandpa na namatay siya sa panganganak sa isang public hospital. Pagpapatuloy na wika nito. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Of course, hinanap ka ni Grandpa sa hospital. Inalam niya kung nasaan ka. Hanggang sa lumutang si Sabel. May dala siyang sanggol noon at sinabi niyang anak iyon ni Rebecca. Nagdemand pa siya na sa kanya ibigay ang kakulangan na 10 milyon pesos dahil patay na ang kapatid niya. Muling wika nito. Tuso si Grandpa, sigurista siya, kaya kaagad niyang pinasiti ang sanggol. Lalo na at malaking halaga ang involved. Masama ang budhi ni Sabel at lahat gagawin nito magkapera lang. Sad to say, negative ang result. Stress noon si Grandpa, sumagi minsan sa isip niya na hindi naman talaga niya nabutis noon si Rebecca, na niluko lang siya nito. Naging dahilan iyon sa matinding depression ni Grandpa. Umuwi siya ng Netherlands para makalimot at hanggang ngayon never na siyang umapak ulit dito sa Pilipinas. Tuluyan ng pinamahalaan ni Daddy ang pamamalakad sa mga negosyo na basta na lang niya iniwan. Mahabang wika ni Dominic. Napakurap ako nang makailang ulit. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding lungkot dahil sa mga nalaman. Kaya mag-ready ka, Francine. Gusto kong sorpresahin si Grandpa. Alam kong kahit na hindi niya sabihin, alam kong nangulila siya sa iyo. Hati ang isipan niya hanggang ngayon kung talagang nagkaanak ba talaga sila ni Rebecca or hindi. Alam kong sa kaibuturan ng puso niya umaasa siya na nagkaanak talaga sila ni Rebecca at isang pagkakamali lang ang mga nangyari sa hospital pagkatapos kang maipanganak. Ikaw ang ikatlong de la Fuente na nabubuhay dito sa mundo, kailangan mong yakapin iyon para hindi maubos ang ating lahi. Nakangiti nitong wika. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig kay Dominic kasabay ng pagpunas ng luha sa aking mga mata. Paubos na pala ang lahi natin, bakit hindi nag-anak ng marami ang daddy mo? Bakit siya pumayag na mamatay na hindi man lang nag-iwan ng maraming anak? Hindi ko maiwasang tanong. Ngayong alam ko na magkadugo pala kami ni Dominic, hindi na dapat akong matakot sa kanya. Malaya ko nang masabi ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Sa wakas, matutuldukan na din ang matagal ko ng pangarap. Ang makilala ang tunay kong pamilya. Nakakalungkot nga lang dahil talagang patay na pala ang tunay kong ina, pero kailangan kong tanggapin iyon. Wala nang dahilan pa para magdamdam ako. Ang gusto ko na lang ngayon ay makilala at mayakap ang tunay kong ama. Katulad ni Grandpa, broken-hearted din si Daddy. Walang swerte ang pamilya natin sa pag-aasawa, Francine. Hindi tayo maswerte pagdating sa pag-ibig. Kaya nga ayaw ko nang subukan pa. Ayaw kong matulad kina Grandpa at Daddy. Nakakabit na mula sa kanuno, nunuan natin ang pagiging sawi sa pag-ibig. Seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na kilabutan. Kita ko ang pagiging seryoso sa mukha ni Dominic habang sinasabi iyon. Paanong naging malas sa pag-ibig ang pamilya de la Fuente? Kaya din ba ganito ako ngayon? Nagpakasal sa ibang babae ang lalaking mahal ko at mukhang habang buhay nga din akong maging sawi.